So ayan mga kaibon, at padapo na yung ating kalapati galing sa pag-ranging. At medyo may katagalan silang nag-ranging ngayon. So yan, at ayan na sila. Dumapo na. At tatawagin na natin sila mga kaibon para mapatuka na. Mga kaibon, no? Yung ating kalapate. Tawagin na natin. Sanayin na natin at sa linggo magpapatraining si paring Awi kay Jonas sa Alabang at ilulod natin siya o ipapasabay. Tawagin na natin. So yan na mga kaibon yung ating kalapate, oh. Medyo okay na silang rumenging. Medyo matagal na. Ang oras natin mga kaibon, alas 10 na, no? Ayan na po. Ayan na. Meron pang galing sa malayo, ah. Yun, may pumasok ng isa. Ayan ating mga kalapate, oh. Mga pang south natin yan mga kaibon. Meron pa dun dalawa sa bubong ngayon, oh. Bigyan na natin ng isang takal. Yung patuka mga kaibon, no? Bigay niya nga ako yung pare. Breeder mix. Kalapatids. Yan, no? Yan na. Nagpasukan na 2, 4, 6, 8, 10. Sakto na po sila, no? Kasama po dyan yung dalawa nating babae na breeder. Yung breeder natin, matatag na rin lumipad, eh. Kaya itong katapusan, i-breed na natin sila. Husay na lumipad, siguradong kondisyon. Ang mga kaibon yung ating kalapate. Ganadong-ganado sila tumuka, malibad dun sa pula na parang iiling-iling, nahirinan yata, galing lang sa lipadahin. Oh, parang nahirinan siya. Mga kaibon, bali ang ating young bird ay 9 na piraso, no? Matatag na silang lumipad, nakakalating oras na sila, mahigit. Hindi ko na binidyo mga kaibon kasi mainit kanila. Mainit. Bali ang bigay ko ng patuka dito, 2 takal lang everyday. 2 takal. 2 ganito. Bali ang katumbas kasi ng takal na to 6 na ibon. 2, bali pang 12, 10 lang sila. Yung 2 kutsara panapat na sa sobra nila. Ganda ng patuka mga kaibon, malinis, makintab. 2 takal. So bali pagkatapos nilang tumuka, tubig lang. Nakaraan yung ibong ko parang tinamaan ng salmonella mga kaibon. Kaya binigyan ko ng amoxicillin.
Ngayon okay na, nakaraan eh. Talagang pag pinalipad mo, wala pang 3 minuto, 5 minuto, dumadapo na. Tapos sumusuka yung iba. Mabuti napansin ni Daddy Song o ni Super Ingo na yung kalapati ko may sumusuka daw. Yun, nagsimula pa nung tigigaraw bago ihagis. Kaya siguro yung kalapati humina. Tapos yung isa na bloomer, wala, namatay na. Yun nagkaroon ng salmonella yun. Kaya hindi na natin na tawag nito, naayos yung kondisyon ng ibon. Kasi bali ilang araw lang ihahagis na naman, ilulod ng Biyernes, darating ng Linggo o kaya Lunes, ilulod ng Biyernes. Kaya hindi mo mahabol yung kondisyon ng kalapati. Tinamaan tayo ng ng sakit. Kaya bawi na lang tayo dito sa South. Napano ko sila nakaraan yung tubig na istakan dito pag umuulan. Kaya nga ngayon yung tubigan ko lagi ko dito nilalagay para kung may tubig man dito na umistak hindi nila maiinom. Nasa ilalim lang ng tubigan natin. Doon nila nakuha yun mga kaibon dito. Kasi siyempre yung kalapati pag kinakarera na natin, tinatanggalan natin ng ng painuman para sanay sila na walang tubig. Ang problema naman norte tag-ulan, naistakan dito. Kaya siguro nagkaroon ng salmonella. Siyempre may ipot yan yung katas naiinom nila. So hindi natin napansin kasi nabiyahe ako. Kaya ganun siguro nangyari, tinamaan. Kaya ngayon yung tubigan binababad ko na dito ganun. Yan. Kasi nandiyan yung tubig sa ilalim para yung tubig na kumataas hindi nila maiinom. Dati kasi yung tubigan nandoon nakalagay. Doon nakalagay. Kaya nilipat ko na ngayon dito. Ayan, napakatapos na natin patukan. Nandiyan na. So bali ngayon, babad lang yung tubig dyan. Kasi wala pa namang karera, training pa lang. O magti-training pa lang. Mga November sigurado yan, training. Kaya dyan ko na nilalagay para masanay na sila. Tapos yung tubigan, yung tubig na kakatas nandito sa ilalim. Hindi na nila maiinom. Yun ang natin, mali nakaraan. Kaya siguro hindi tayo nakaabot hanggang sa dulo. Kasi pag karera talaga umabot sa dulo yung kalapati natin. Lalo na pag south. Sa south kasi bihira ang ulan. Kaya eto hindi na lalagyan ng tubig ulan. So yan mga kaibon yung ating kalapati ay goods na goods At sa linggo nga magpapatraining si Paring Awe. Yung nagbigay ng patuka sa akin, ito yung patuka bigay lang po yan sa akin, maraming binigay sa akin, 10 kilo, grabe. Ang ganda ng patuka, kalapatid mix, ang tintab. So, papatraining sasabay ko yung kalapati ko. Ihagis ni Jonas. So, yan mga kaibong, goods na goods yung ating kalapati, nakita nyo naman ngayon At okay na yung ating pula. Medyo nahirinan lang siya kanina. Kasi galing sa pag lipad, nahirinan siya, kaya ayan, napainom naman ng tubig. Grabe, titibay na nila lumipad mga kaibon. Matibay na sila lumipad. Kaya bawi tayo sa South Race. Puro young bird to at isa natin dito ay pang MacArthur itong dan. Bali ang off color natin mga kaibon, dalawa Isang dan, isang kulay pula. May panlaban tayo sa color, may panlaban tayo sa MacArthur, tapos off color pa. Yung dan Yung isa kasing pula nag-overfly na yung unang pula. Hindi na naisoli sa atin. Mabuti na lang itong dan na ito nasoli ni Cyrus Sutol. So out sa'yo Sutol, Cyrus. So bibigyan din natin ng kalapati yun. At kay Imac o kay Remar Nuevas, congrats ang ganda ng pwesto mo. Shout out sa'yo. Tuloy-tuloy mo lang yung kondisyon mo na okay na okay. Huwag mong pabayaan na magkasakit yung kalapati para mas maganda paklakin. Complete clacking siya mga kaibon sa BBC Cavite ang kanyang look. So galingan mo pa para makapwesto ka.
Maraming naglalaban dyan sa BBC. Nagkakatakan yung mga kalapati dyan, kaya yung iba hindi nakakapag-clock. Pero yung sa kanya, dire-diretso hanggang Cavite nagka-clock. 1,000 plus yung ibon niya nag-clock. So, yun ang ano natin na palahi ng ibon natin na nasa kanya pa. So, mga anak na yun mga kaibon. Congrats sa'yo. Tuloy-tuloy mo lang. Yung condition mo, yun na yun. Sigurado na yun. So, mga kaibon, mga ka-Stanley Boy, shoutout din pala kay paring Awi sa binigyan niyang patuka. Kay Daddy Som, pa-subscribe kay Daddy Som, mga kaibon. Si Super Ingo, nangangalapati rin yun. So mga kaibon, hanggang dito na lang. At sa mga subscriber ko, shoutout sa inyo lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin pa. Dami nyo na, no? So, God bless sa inyong lahat. Bye-bye!